So mayroon pong balita mga sangkay na tila baga sumuko na daw po ang KOJC ni Pastor Kibuloy ngayon at ayaw na pong makisama sa maisog ni dating Pangulong Duterte. So pag-usapan po natin mga sangkay. So hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. So magandang oras po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa lahat ng mga solid sangkay. Mga kababayan po natin. Bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Okay, kung bago ka pa lang po sa ating channel, ayan po, tayo po ay 1.28 million subscribers na dito sa YouTube. So ano pang hinihintay mo? Click the subscribe down below, click the bell, and click all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay? Eto, pag-usapan po natin. Matindi ang balitang to ngayon eh. Saan ba yun? Ito. Ayan. So sabi po dito, notice of KOJC's participation in maisog rallies. Ito yung kanilang balita mga sangkay, update patungkol po dito. Sabi, due to the many constraints, the kingdom of Jesus Christ, KOJC is no longer able to participate in any maisog rallies. KOJC ministries work in evangelism, which was neglected for a while, is now KOJC's topmost priority and concern. Thank you for your kind understanding, and may the Almighty Father bless us all. Mula po ito sa executive minister ng KOJC. Alam nyo mga sangkay, nang hinayang lang ako, dapat noon pa po nila ito ginawa eh. Di ba nga po lagi nating sinasabi dito mga sangkay, na ang ginawa nila Pastor Kibuloy ay sumobra lang po talaga sila sa pakikipag-participate sa usaping pampolitika, that we know na ang politika dito sa Pilipinas mga sangkay ay magulo at marumi. Dapat noon pa po nila ito ginawa mga sangkay. Nakakapanghinayang lang kasi yung kay Pastor Kibuloy, to be honest, may halong politika yon. May halong politics at may kailangan din po siyang sagutin. It may be true, mga sangkay. It may be, hindi rin po totoo, yung iba doon. Well, bahala na po ang korte na mag-decide kung ano po ang totoo tungkol doon. Pero sa nakikita po natin ngayon, mukhang surrender na po ang KOJC ni Pastor Kibuloy sa pakikipagbardagulan laban po sa gobyerno. Kasi yun po yung kanilang unang ginawa, di ba? Binabanat-banatan po nila yung gobyerno. Pansinin natin ngayon, tingnan nyo mga sangkay yung kanilang ginagawa. Medyo kalmado po ngayon sila. Kalmado po. Ngayon, eto na mga sangkay. Nagbigay na po sila ng explanation na hindi, ayan sabi po dito, due to many, saan na ba yun? No longer, kaya sabi po dito, KOJC is no longer able to participate in any maisog rallies. So kahit na anong maisog rallies, hindi na po makaka-attend ang KOJC. Ano ang reason, mga sangkay? Ito, medyo may punto naman yung reason. Pero tingin ko, ang pinaka-reason dito ay dahil babagsak sila ng babagsak ng tuluyan kung patuloy po silang mangingialam sa politika sa Pilipinas. Gusto ng KOJC na tahimik yung kanilang buhay, yung kanilang ministry, then, wag sila makisali sa politika. Kasi di ba ganoon naman po talaga eh. Kahit yung iglesia, kailan sila nakikijoin lang? Meron silang united or ano ba tawag doon? Yung iisa ang boto nila. Nagkakaisa sila sa pagboto. Pero after ng election, umiiwas na po sila sa politics. Wala na po sila sa eksena ng politika. Ganun po ang ginagawa ng iglesia ni Manalo. 'Di ba yung INC? Dito kasi, nasobrahan sila. Biruin nyo, unang zona pa lang ni PBBM. Binanatan na po nila si PBBM eh.
Yun nga ang rason kung bakit itong si Mike Abe, di ba? Bigla po silang nagbanggaan ni Pastor Kibuloy live. At doon mga sangkay, bigla pong sumibat. Umalis po si Mike Abe. Hello po kay Sir Mike Abe. Pasensya na, nababanggit ka namin dito. Ngayon, mga sangkay, sa tingin ko, ito po ay senyales na sumusuko na po ang KOJC sa pakikipagbardagulan laban po sa administrasyon. At sigurado mga sangkay, maliban dito. Okay? Maliban dito, may susunod pa to. Hindi po ako magugulat kung biglang dumating sa punto na itong SMNI pumabor na sa pamahalaan. Hindi na ako magugulat dyan. Sabi ko nga mga sangkay, pwede itong maareglo eh. Pwede yan maareglo. Magagawa at magagawa yan. Alam po natin kung paano tumakbo ang politika sa Pilipinas. At alam po natin kung ano po ang magagawa nitong SMNI. Pwede yan maareglo. Pero, sana lang tuluyan na po sila umexit sa politics. Kasi walang magandang maidudulot ang politika sa ministry nila eh. Sa kung anong ministry nila. Ayan po, sabi po nila dito, na-neglect daw po, nakalimutan na nila yung kanilang ginagawa, yung evangelism ministry. Na-neglect mga sangkay. Sabi nila for a while, but I think hindi for a while eh. Maraming beses yan, mga sangkay siguro. Sabi po dito na ito na daw po ang pinaka-priority ngayon ng KOJC, yung mabalik yung kanilang, ang pag-andar ng kanilang ministry sa kaharian ng ating Panginoon. Sabi po dito, Kingdom of Jesus Christ. So, ngayon, ano sa tingin nyo to, mga sangkay? Gaya din ba ng naiisip ko? Sumusuko na po ang KOJC against sa kanilang pakikipagbardagulan. Kasi ako, yun talaga yung term na ano ko, mga sangkay, nakipagbardagulan po sila sa sa gobyerno eh. Binabanat-banatan nila, bakit walang ganito, bakit hindi ginagawa nila ito. Yun ang kanilang mga sangkay, which is very, very wrong. Sana hindi po ginawa, mga sangkay. Hindi sana umabot sa punto na sineryoso po sila. Ang dami pa naman mga sangkay, mga paratang, mga issues na kinakaharap ni Pastor Kibuloy mula po sa Amerika. Diba? So ngayon, hindi ko alam paano yan aaregluin, paano po yan maayos, pero hindi na rin po ako magtataka kung maaareglo yan. Ganyan, mga sangkay. Namnaman po natin yung politika sa ating bansa, Diyos mio. Pero isa lang ang malinaw na sa lahat ngayon, mga sangkay. Mukhang senyales na po ng pag-surrender ito ng KOJC ni Pastor Kibuloy. Laban po sa mga pakikisali sa politika. So ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Guys, I invite you, please subscribe my YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Subscribe nyo na to dahil dito baka ilipat natin yung usapang-usapan segment natin. Baka dito natin po ilipat sa Sangkay Revelation. Okay? So kung ano po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.